kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na. At pindutin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. At huwag ninyong skip ang video. Maraming salamat po. Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong bagong upload na videos. Maraming salamat. Pakipindot lang po ang notification bell. Hello guys. Ang gagawin natin ngayon ay Biblia time tayo ngayon. So alam nyo ba guys kung bakit wala akong pakialam sa mga bashers? Hindi naman sa pinapantay ko ang sarili ko sa Diyos o kay Kristo ha. Ang sinasabi ko rito, parang nakaka-relate ako sa buhay ni Kristo. Alam nyo kung bakit? Yung mga nambuli sa akin, yung mga nanakit sa akin, hindi lang sa physical, kundi emotional din, ganyan. Hindi lang yung physical ang ginawa sa akin, kundi emotional din, klase ng pananakit. Tapos, sabi nga nila, mas mabuti nang saktan ka ng physical kaysa saktan ka sa emotional mo. Kapag pinagsalitaan ka na masakit, kung minsan habang buhay, tatatak sa isipan mo yun kung ano yung totoo. Kaya lang, hindi maganda yun. At saka isa pa guys, kung bakit wala akong pakialam sa bashers. Dahil si Kristo nga, ibig siyang batuhin, gusto siyang ipako sa krus. Diba? Maraming naganap sa kanya. So parang nakarelate ako sa buhay ni Jesus Christ kung paano yung pinagdaanan niyang hirap. Kung paano siya inuusig ng mga tao. Parang ganyan. Pero sa kanya mas grabe. Mas grabe yung kay Jesus Christ kaysa sa naranasan ko. Okay basahin po natin itong nasa Juan. Okay, basahin natin. Sa Juan nasaan na yun? Ayun, sa 67, 1 Kapitulo 6, versikulo 77. Okay. Tinanong sila ni Jesus, at kayo rin ba ay gusto niyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo ang banal na mula sa Diyos. So, dito sa eksenang ito,
wala pong naniniwala kay Jesus Christ. Kaya tinanong ni Jesus Christ kung yung mga alagad din niya ay aalis din kasi iniisip ni Jesus Christ, parang sinusubukan niya. Sinusubukan niya kung talagang nananalig yung mga alagad niya sa kanya. Kasi yung ibang alagad po ni Jesus Christ dito, umalis, hindi po naniniwala sa kanya. So, sabi ni Pedro, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo na ang buhay, nasa inyo na ang nagbibigay buhay na walang hanggan. At sinabi niya, naniniwala siya na siya ang banal na mula sa Diyos. So, ibig sabihin, naniniwala siya kay Jesus Christ. Kaya ganun din sa akin. May mga hindi naniniwala sa akin, pero nararamdaman ko po, may naniniwala pa po sa akin. Kaya po ako nakarelate kay Jesus Christ kasi sa panahon ngayon, wala pong naniniwala sa akin. Kung alam nyo lang, wala pong naniniwala sa akin. Kung ano-ano pong pananakit na naranasan ko, pambubuli, emosyonal dito, tapos physical, doon po ako nakaranas. Bagamat yung physical na pananakit, ayun po ay matagal na, kaya lang, ang kapalit naman sa kapatid ko noon. Yan. Tapos, ano pa ba? Kung bakit wala akong pakialam sa bashers. Meron pa guys. Basahin po natin itong Mateo. Ayun. Basahin po natin tong Mateo 5, kapitulo, mali pala. Mateo, kapitulo 5, versikulo 11. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So, nakita nyo? Sinabi ng ating Panginoon na pabayaan nyo yung mga tao nagpaparatang sa inyo, yung mga nilalait at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan at kasinungalingan. So, ibig sabihin ni Jesus Christ, kahit magpaapi tayo sa ibang tao, sinasabi ni Jesus Christ na wag tayong matakot sa rejection ng tao. So, ako minsan nakakaranas din ako kaya inaamin ko naman sa sarili ko, minsan nakakaranas din ako sa pagkatakot sa rejection, parang kasi nakakasawa na, ganun. Pero si Jesus Christ, hindi siya nagsawa kahit na nire-reject siya ng tao, patuloy pa rin niya tayong nilalapitan. Parang ganun. Tapos, may isa pa. Kung bakit wala akong pakialam sa mga bashers ko. Basahin po natin itong, which is Mateo 5 pa rin. Mateo 5. Mateo kapitulo 5. Okay. Saan pa?
Okay. Babasahin po natin itong Mateo Kapitulo 5, versikulo 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niya ng mga hentil. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. So ang ibig sabihin ng ating Panginoon, mahalin natin yung mga taong hindi nagmamahal sa atin. Kasi sabi ng ating Panginoon, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Ang linaw-linaw na sinabi ng ating Panginoon na kapag minamahal lang natin yung mga tao nagmamahal sa atin, tama nga naman, anong gantimpala ang maaasahan natin sa Panginoon? Diba? Tapos, basahin po natin itong Mateo, Kapitulo 7. Versikulo 3. 2 pala, versikulo 2. Mateo, Kapitulo 7, versikulo 2. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat ninyo sa iba. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang puwing sa mata ng iyong kapatid, nang sa gayon, makakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So, sabi ng Panginoon, ayun na nga, kasi tayo mga tao, mga judgmental tayo kung minsan Ang dali-dali nating mga tao manghusga. Lalong na sa akin, madalas po may manghusga sa akin. So, sinabi ng ating Panginoon, bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ibig niyang sabihin, bakit mo nakikita yung kamalian ng iba? Ngunit sarili mong kamalian ay hindi mo nakikita. Parang ganon. So, ang ibig niyang sabihin, linisin muna natin ang ating puso. Ang ibig niyang sabihin, ano pa ba? Linisin ng ating puso, gumawa ng mabuti, bago natin pakialaman ang kasalanan ng iba. Ganon tayo mga tao Halimbawa sa akin, sinasabi nila, ay si Paulo, ganyan-ganyan. Pero yung sarili na ng kamalian, hindi nila nakikita. Paano ko sabihin kong, yung taong yan, makasalanan. Bakit? Hindi ba ako nagkasala? Tandaan ninyo, lahat tayo nagkasala. Mga pari, mga pastor, lahat tayo nagkasala. Tao lang tayo. Kaya, huwag tayong umasta na parang walang kasalanan. Lahat tayo mga tao ay may kasalanan. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, at dahil sa pag-ibig ni Kristo, tayo ay unti-unting lumalakas. Kasi, itong laman na ito, itong physical na ito, mahina ito Physical kasi ito Kaya tayo humihiwalay sa katawan.
para humarap tayo sa hukuman ni Kristo. Kaya tayo humihiwalay sa katawan. Yun na nga, kapag wala ka ng buhay, lalabas tayo sa katawan at haharap sa hukuman ni Kristo. Kasi ang katawan nito, physical to eh. Ito, sabihin nyo sa sarili nyo hawakan ninyo yung mga kamay ninyo, sarili nyong kamay. O kaya braso. Yan. Sabihin mo sa katawang ito, ikaw ay makasalanan. Ikaw ay physical. Ako ay hihiwalay balang araw sa iyo. Dahil ikaw na laman ay nasusunod ko sa mga makasalanang bagay. Yan po ang sabihin ninyo minsan sa inyong katawan. Dahil totoo naman po, kahit ako po ay nagkakasala, nasusunod ko po ang hilig ng laman ko. Inaamin ko po yan. Tapos ano pa ba? Ano pa ba yung mga verse dito? So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood. Okay. Abangan po ninyo ang video ko. Ito po ang shoutout. So, hello guys. Ito pa pala ang ating shoutout. So, bago yung shoutout, nakalimutan kong sabihin sa inyo na may nagsasabi nga po pala sa akin na basa daw ako ng Bible, pero hindi ko naman daw po ina-apply. Tapos, basa daw po ako ng Bible, hindi ko naman daw po alam kung anong ibig sabihin nun. So, gusto ko lang po linawin sa inyo, na hindi ko po gagamitin ang salitang ito kung hindi ko po siya naiintindihan. Malaking kalokohan po yung sinasabi nila na sinasabing, basa ng Bible, hindi mo naman alam ibig sabihin, di mo naman ina-apply. Malaking kalokohan po yun. Sa palagay mo ba sasabihin ko ito kung hindi ko nauunawaan? Kung anong ibig sabihin nito? Sasabihin ko ba ito kung hindi ko ito ina-apply? At tulad nga sinabi ng Panginoon na mahalin mo yung mga taong hindi nagmamahal sa'yo. Hindi ko ginawa yon? Ginawa ko yon, matagal na. Kaya napakalaking kalokohan po ang sinasabi nilang hindi ko ina-apply sa sarili ko ang Bible. Anong sense ng Bible anong sense ng pagbabasa mo ng Bible kung hindi mo naman ina-apply? Malaking kalokohan po 'yon, mga kapatid. Huwag kayo maniniwala sa kanila na sinasabing hindi ko ina-apply yung Bible sa buhay ko. Malaking kalokohan po 'yon. So, ito po yung shout out. Ito po yung mga YouTuber, si Joyce Samosa, Irene Luardo, Jeline Gumba Aquino, Pans Motovlog, Utak ng Penguin, Kimi Smurf, John Michael Guevara, Story TV, RM Photography, Zero Cool 1979. Ito po yung sa Facebook. Shoutout ko po yung mga kamag-anak ko, si Sofia Ingiliado, Jan Ian Ingiliado, Mary Martin, Joshua Martin, Maria Pollard, Emmanuel Pareha, Emmanuel Jason, Ems Ancheta, Ruan de la Vega, Marciano Manalo, Louis Manalo, Marian Manalo Martinez, Ligaya Manalo, Andre Martinez, Mart Sebastian Martinez, Ramir de la Vega, Marian Bundang de la Vega, JJ Pulermo, Ricardo Perdigona, Jonisha Binondo. So, yun lang muna po yung mga shoutout natin. Kung
may nakalimutan po ako, pasensyahan na lang po. So, maraming salamat po sa panonood. God bless you po. Sana may natutunan kayo dito sa Biblia Time. Salamat sa panonood. Like, share, comment, and subscribe. At pindutin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga videos dito sa ating YouTube channel. Thank you so much. Tell me pretty lies.